Good morning everyone. Welcome sa St. Paul United Methodist Church online morning devotion mula alas 6 from Mondays to Fridays. Meron po kaming face-to-face pag Sabado, alas 6 ng umaga sa conference room. Ang ating pong Sunday worship ay mula sa 10 o'clock in the morning at 6 o'clock in the evening ng linggo at midweek service ng 6:30 ng gabi. Samahan rin nyo kami sa Sunday School sa pagbulay-bulay ng Bible tuwing alas 9 ng umaga ng linggo. Sa umagang ito, samahan nyo akong pagbulay-bulayan natin ang Matthew chapter 14 at tanging verses 29b hanggang 31 lamang ang aking babasahin. Sa Tagalog, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit napansin niya ang malakas na hangin. Siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagupin niyo ko," sabi niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus at sinabing, "Bakit ka nag-aanlinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa. Dito tinatanong, where is your faith? Where is your faith based on? Sabi nila. Like the disciples, they went into the fear of nature. After all, no, sino ba naman ho ang hindi matatakot, no, sa typhoon at nasa tubig pa kayo, di ba ho? But then, ating isipin, who created nature? Di pa po ang Diyos. Kung kaya sinasabi rin naman nila, wala namang mali na matakot. Pero kung ang takot ay nakasalalay sa kapangyarihan ng mundo, higit pa ba ito sa Diyos na gumawa nito? Kung kaya sa umagang ito, ating pakaisipin. No, una, sabi nga ng Diyos, huwag kang matakot. Do not be afraid. After all, I am with you. God is here, there, and everywhere. Di ba po? Pangalawa, put your trust in Jesus. After all, no? He reached out for Peter at sabi nga niya at hinawakan niya. Sabi dito, do not lose heart. Huwag kang panghinaan ng loob, no? After all, Peter, nung nakita niya una si Jesus naglakad sa tubig. Ngunit, nung nawala ang focus niya kay Jesus at nag-focus siya doon sa bagyo, unti-unti siyang lumulubog. Tayo hong lahat, kapag inaalis natin ang focus natin at ang sentro ng ating buhay kay Jesus, tunay nga po na tayo ay magkakamali at hindi lang po magkakamali, matatakot sa ating pagkakamali, sa consequences ng ating mga ginawa. Ngunit, praise God, for Jesus reaches out when we seek His help. Even as we dare not, He still reaches out. For Jesus provides a presence of peace. He is our safe haven, our safety net. No? Siya'y tagasalo at hindi siya bibitiw. Kung kaya't nung humingi kagad ng tulong si Pedro, agad-agad siyang hinawakan ni Jesus. At ganun po tayo sa ating mga problema. Kapag tayo po'y nagdasal at humingi ng tulong, makakaasa tayo na tayo matutulungan. Paano? Marahil sa isang gawa ng ibang tao, sa pagdarasal pa lang natin, na-experience na ho natin ang peaceness, no? At marahil sa kahit paanong paraan, alam na ni Jesus ang mangyayari. Tulad nga po na nangyari kay Pedro. Alam niya na hindi makakalakad si Pedro. Pero kung ganun na lang kalaki ang pananampalataya niya sa kanya, lalakad ito. At tunay nga, nung nawala na yung focus niya kay Jesus, bigla siya nag-sink. Nakalimutan niya na nasa harap niya si Jesus. Kung kaya tayo'y matuwa and always wish to be in His presence, for there is comfort and peace, sabi nga sa isang kanta. In His presence nga naman, there is joy. No?
Kung kaya, pag tayo'y dumadaan sa unos ng buhay, sa bagyo na dumarating sa atin, at lalo po't sa sitwasyon kung saan nahuli ka sa gitna ng laot at napakalakas ng mga agos, tanging si Jesus lamang ang ating kapitan. Umasa tayo na tayo matutulungan. Umasa tayo na sa tamang panahon siya'y nariyan at sa ating pagtawag, aabutin ka. Hindi man ikaw din minsan tumawag, aabutin pa rin niya ikaw. No? Papatunay niya sa iyo na nandyan siya para sa iyo. Kung kaya tayo'y matuwa at tayo magpasalamat. Samahan niyo ako sa pagdarasal. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa kabila ng aming mga alinlangan, ang takot, ang maling mga paniniwala, nandyan ka para sa amin. Tunay nga po na hindi nyo kami pinapabayaan. Tunay nga po na maski kami lumalayo, pilit nyo kaming inaabot, Panginoon. Kinakalinga, binibigyan ng pagkakataon upang maka-feel, Lord God, ng safety and peace, Lord God. Gaya na nga ng yung patuloy na pinapaalalas namin, be still and know that you are our God. All in Jesus' name. Amen. Amen.